Ikaw lamang ang susundin ko, Panginoon. Hindi kita tatalikdan. Hindi ko malilimutan ang lahat ng kabutihan mo. Kaya't nais kong sabihin sa iyo, thank you, Lord. Ating pong tunghayan ang magandang balita na ating pong pagsasalu-saluhan. Hahanguin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 21, simula sa talatang 5 hanggang 11. The Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, chapter 21, verses 5 to 19. Luke chapter 21, verses 5 to 19. At ganito po ang nakasaad sa wikang Ingles, sapagkat nakanay tayo sa ating Facebook sa Preaching the Living Word of the Lord. Some of his disciples were remarking about how the temple was adorned with beautiful stones and with gifts dedicated to God. But Jesus said, "As for what you see here, the time will come when not one stone will be left on another. Every one of them will be thrown down." "Teacher," they asked, "when will these things happen? And what will be the sign that they are about to take place?" He replied, "Watch out that you are not deceived, for many will come in my name, claiming I am He, and the time is near. Do not follow them. When you hear of wars and revolutions, do not be frightened. These things must happen first, but the end will not come right away." Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven. But before all this, they will lay hands on you and persecute you. They will deliver you to synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors, and all on account of my name. This will result in your being witnesses to them. But make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourselves. For I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. You will be betrayed even by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. All men will hate you because of me, but not a hair of your head will perish. By standing firm, you will gain life." Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Pinag-uusapan ng ilan sa kanila ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, "Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong yan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na?" Sumagot siya, "Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw inuman, sapagkat marami ang darating pangalan na magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,' at dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan,
Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. Ay lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darapin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pagulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanuno kayo ng mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating pong lahat buhat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay at maraming po sa napakagandang presensya ng ating Panginoon. My dear brethren, isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. Mukhang humihingan na yata. Isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. At pinagpalang gabi, araw, tanghali sa lahat ng sumusubaybay sa ating Preaching the Living Word of the Lord, sa ating Facebook Live broadcast. And we are broadcasting from Esparteros Residence, dito po sa Gutierrez Compound, Bagong Bayan, Taguig. Sa inyo po mga panood dito sa live broadcast, at maging sa replay broadcast sa pamagitan ng YouTube channel. Higit po kayong pagpapalain ng Panginoon habang pinanunood ang mensahe nito, hindi para panghinaan ng tao, kundi para bigyan ng lakas ng loob upang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, in spite of what must happen right now, God is always being with us. Salamat sa dalawang pumalakpak. Salamat sa mga pumalakpak ng malakas. Ngayong gabi, mga kapatid sa pananampalataya, ang ating pong pagninilayan, pamamagatan ko po the prediction of the Lord that can happen. Ang mga hula ng Panginoon na magaganap. Amen po ba? Now, bilang panimula ng ating pagninilay-nilay sa gabing ito, karamihan po sa atin ang natatakot. Natatakot. Dahil ano? Dahil sa mga nagsasabing magwawakas daw ang mundo. Hallelujah. Naalala ko po, ilang ulit po ba tayong naririnig niyan, mga kapatid? Ano? Tulad ng ano? Kagaya ng nagdaang 1999, ang sabi daw, dahil sa pag-shutdown ng computer, magkakaroon na tinatawag ng millennium bomb, nangangahulugan ang ating mundo, tapos na raw.
Hallelujah. At meron daw nagsabi, May 21, 2011, ang ating daigdig ay tapos na. At may iba pang nagsabi, December 21, 2012, ang ating daigdig tapos na. Pero ano, nagkatotoo ba mga hula ng tao? Maghina na yung sagot. Nagkatotoo ba ang hula ng tao? Yun nga lang. Sa tatlong yan, parehong hindi totoo ang hula ng tao. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalangin, iba ang kapahayagan ng Panginoon at hula. Ayon sa Ebanghelyong ating binasa, kaysa hula ng mga tao. Iba ang hula at kapahayagan ng Diyos kaysa hula ng tao. At yan ay isang pagpapaalala upang mahayag ang mga hula ng Panginoon na magaganap. Kaya nga maalala ko yung inawit na ginawa ng ating kapatid na si Brother Rex, Amerika. Ang sabi nga, magaganap ang paghahari ng Diyos. Amen po ba? Kapatid, friendship, katuwang, kapangalanginan, bakit kailangan pa tayong mapauto sa nasasabing ang ating mundo'y tapos na? Samantalang hindi naman nagaganap yung sinasabi ng hula ng tao. Alam niyo po bakit? Sapagkat itong mundo na ating kinatatayuan, nilikha talaga ng buhay, banal, at makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Kapatid, friendship, katuwang, maging kayo mga naaabot ng tinig na ito at mensaheng ito. Saan man daw kayo naroroon, maging kayong nasa Hong Kong, South Korea, Japan, Singapore, Middle East, Germany, Australia, Europe countries, Canada. kaya nakalive tayo sa FB. Amen. Kapag pinakinggan ninyo at isinagawa ang mensahe ibabahagi ko sa inyo, sa halip na kayo ay matakot, papayapain ng Diyos ang ating isip, puso at kalooban. Amen. Now, ang aking katanungan ay, ano ang ipinaalala sa atin ng Panginoon mula nang ito'y maganap? What the Lord remind us or remind to us since it can happen. Huwag kang matatakot. Dapat laging Gusto niyo? handa. Dapat laging handa. Magtiwala. Gusto niyo malaman? Amen. Okay. Ito ang ibabahagi ko sa inyo. Ito pong tatlong paalala ng Panginoon para sa ating lahat. There are tatlong paalala na dapat nating tandaan ang paalala ng Panginoon. Una sa lahat, higit sa lahat, huwag tayong huwag tayong iligaw ni numan. Do not deceive. Do not be deceived to anybody. Saan ko po hinango?
Sabi po sa ating Ebanghelyo, John tuloy. Luke chapter 21, verse 7 to 8. Anong sabi ng ating Ebanghelyo? Teacher, they asked, when will these things happen? And what will be the sign that they are about to take place? He replied, watch out that you are not deceived. For many will come in my name and claiming, I am He, and the time is near. Do not follow them. Sabi, tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano tandaan na inyo na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni Numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Purihin ang ating buhay na Diyos. So sa madaling wika, kahit sino nagsasabing siya ang Mesiyas, huwag tayong iligaw at huwag tayong sumunod. Maalala ko po, dahil po sa tinatawag na darating ang Mesiyas sa kapanahunan, sa huling panahon, katulad sa Davao, magpakilala, siya raw ang appointed, nagkatotoo yung hula ng Panginoon. Sabi, nagsabing, mag-ingat at huwag mailigaw ni Numan. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalaningan, huwag tayong mailigaw ni Numan. Kahit sino magsabing dumating na ang panahon, kahit sinong nagpupunwaring Mesiyas na nagsabing darating na o dumating na ang panahon, huwag tayong susunod. Bakit? Ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga lingkod na hinirang ay mailigaw at mapahangak. Purihin natin ang Panginoon ng malakas. Sino ba naglikha ng sandaigdig na ito? Hindi ba si Yahweh El Shaddai? Sa aklat ng paglikha, mga kapatid sa pananampalataya, anong sinasabi? Sa pasimula pa ng likhain, nilikha ng Diyos, etc., etc., maraming ititira. Amen. Bato-bato sa langit ang tatamaan sa kapahayagan ni Yahweh El Shaddai, wag po sa akin magngingit-ngit. Bakit po? Sapagkat ang pikon ay laging. And speaking of talo, sabi ni Edo Manzano, you are the weakest link. Goodbye. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Bakit kailangan pa tayong makinig sa hula ng tao? Meron ang Yahweh El Shaddai na ating pinakilala at itinaas ang pangalan niya upang ang mga taong lupaypay sa kanyang pamumuhay bubuhayin ng Espiritu ng Panginoon upang ang lahat ng hindi nauunawaan sa una
bibigyang unawa Amen. ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Sino po ang present noong Friday sa ating CLSS? Amen. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, isa lang ang ibig sabihin nun. Wak, 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 wak. Amen. Yung mga nagtaas ng kamay, isa lang ang ibig sabihin. Tenen! Answer pa yan. Pinagpala! At yung mga nakakay na nag-attend ng CLSS, nangangahulugan sila ay mga certified kapanalaginan ng El Shaddai DWXI Prayer Partners. Isang pumalakpak at na-aim na nakalakas sa Panginoon. So yan ang unang paalala ng Panginoon. Huwag tayong iligaw ni Luman. Amen po ba? Amen. Kaya marami nagko-comment eh. Ano? Kaya may nagko-comment about sa ating pangangaral na ito eh. Pangalawang paalala ng Panginoon, do not be frightened or do not be afraid. Huwag tayong Matakot. matatakot o Mabagabag. mabagabag. Amen. Saan ko po hinangok? Luke chapter 21 verse 9. Ano ang sabi ng Panginoon Jesus? When you hear of wars and revolutions, do not be frightened. These things must happen first, but the end will not come right away. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang buhay, banay, at kapangyarihang Diyos. Amen. Hallelujah. Amen? Buti na lang, may isang nag-comment, ano? Or dalawang kanina, may nag-comment, amen. Ngayon, dalawa. Nakakatuwa daw, sabi ng isang nag-comment. So, kung sino ka mang nag-comment, kapatid, friendship, katuwang, kapanalanginan, higit kang pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Amen? Now, ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon, sa kabila ng mga kaliwat kanang digmaan at himagsikan, huwag na huwag tayong matatakot, huwag na huwag tayong mabagabag. Amen? Ang takil mo, dun sa Hong Kong, hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos ang himagsikan. Amen? Kaya maganda ang post mula doon sa isa nating kapatid. Hindi ko na sasabihin ang pangalan sapagkat kilala niyo kung sino. Ang sabi niya, please pray for Hong Kong. Amen? At idalangin natin sa ating dakilang El Shaddai na lahat ng di pagkakaunawa ng Hong Kong nationals at ng gobyerno ng Hong Kong hihipuin ng mahimalang kamay ni Yahweh El Shaddai. Kaya sa ating mga kapatid dyan sa Hong Kong, kung kayo po'y nanonood dito sa Facebook broadcast na ito, huwag po kayong matatakot, huwag po kayong mabagabag. Kung mga balita man na mga himagsikan at digmaan
Sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag ka nang mabagabag, huwag ka nang mangangamba, huwag ka nang matatakot. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Ang iba naman, ang iba naman, nagigirahan lang, natatakot. Ano ba nangyayari? Nung Sabado, may nagsabutan. Amen. Hello. Amen po ba? Amen. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalangin. Kahit anong pangyayari, wag na wag tayong mapabalisa. Amen. Wag na wag tayong matatakot. Amen. Basta manalig at manampalataya ka kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalaginan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na inyong pinakikinggan, wherever you are and wherever you go, anywhere in your place, kapatid, friendship, katuwang, kapanalaginan, believe the word of God and believe what the Lord said. And I am assured with the help of our God Almighty. God Almighty Yahweh El Shaddai, you and your family will always be blessed and be saved. Kahit pati ingay ng aso napapa-amen din. Amen. Amen po ba? Amen. Hanggang anong oras pa? 9. 8 lang. Okay? Parang tinithanks nyo naman ako. And last but not least, 7:51 na. finally, total malapit naman alas 8. Opo. Okay. The third and final reminder from our Lord Jesus. Be always on watch or ready and pray. Amen. Maging handa tayo at manalangin lagi. Amen. Saan po hinango? Tunghayan po natin ang Luke chapter 21 verses 34 to 36. Luke chapter 21 verses 34 to 36. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. Lucas kabanatang 21, mula sa talatang 34 hanggang 36. Ano? Be careful, or your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, and the anxieties of life. And that day will close on you unexpectedly like a trap, for it will come upon all those who live on the face of the whole earth. Be always on the watch and pray, that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. Amen. Mag-ingat kayo na huwag magungol sa katakawan at paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas
sa lahat ng mangyayari ito at makaharap sa anak ng tao. Pilihin natin ang Panginoon. So sa madaling wika, magkakaroon tayo ng lakas kung tayong lahat, kabilang si Brother Ryan America na taga-Taguig City, Pilipinas, ay maging handa at laging manalangin. Kaya meron tayong open and prayer Alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi. Kahit alas 12 ng gabi, may Salmo 91. Bakit? Mahalaga ang pagdadasal ng Salmo 91 para tayo lahat na laging handa at manalangin ay bibigyan ng Diyos ng lakas upang sa kabila ng pagsubok sa buhay, hindi tayo bibiguin ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalangin, pag-uwi nyo sa bahay, balikan niyo po itong mensaheng ito. At maliwanag na sinabi ng Panginoong Hesus, sa inyong pagtitiis ay tatamhin ang buhay na walang hanggan. At bilang pagwakas ng pagdilay, inanayan ko po kayong tumayo. Wika ng salita ng Diyos sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 10, talatang 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa dinanas ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya hahayaan na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan kayo. Sa madaling wika, ayaw ng Panginoon na tayo ay subukin ng higit sa ating kakayanin. At sa halip ay lakas ng loob ang kaloob sa atin ng Panginoon. Ang aral, huwag tayong mangangamba, huwag tayong mababalisa. Taas ang ating mga kamay, awitin natin ang kantang ito. Huwag kang mangangamba. Mangangamba, huwag babalisa, huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka, siya'y karamay mo sa tuwing
kasama mo, karamay mo, siya'y laging tapat sa buhay mo. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo, siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Taasan niyo mga kamay. Taasan niyo mga kamay. Sabay, sundan niyo po ang panalangin ito at kayo mga nanonood sa Facebook Live. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Kasama ang mga nandito sa Gutierrez Compound. Sabihin ninyo lahat, Diyos Amang makapangyarihan, Diyos ang makapangyarihan. narito kami ngayon Narito kami ngayon na lumalapit na lumalapit sa iyong banal na harapan sa iyong banal na harapan sa pamamagitan sa pamamagitan ng iyong anak ng iyong anak na si Kristo Jesus. Kristo Jesus. Patawarin po kami Patawarin po kami sa lahat sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan aming nagagawang kasalanan sa isip, sa isip, sa salita, sa salita, at sa gawa, at sa gawa, at sa amin at sa aning mga pagkukulang. mga pagkukulang. Linisin mo po Linisin mo po ng iyong banal na dugo ang banal na dugo ang aming pagkatao ang aming mga pagkatao mula ulo mula ulo hanggang talampakan. hanggang talampakan. Kaya naman, Kaya naman, sa mga ito, hindi kami hindi kami mailigaw mailigaw ni luman. ni luman. Hindi na kami Hindi na kami matatakot matatakot o mangangamba o mamamaba o mabagaba. o magawa. Handa lagi Kami magkalagi at manalangin ayon sa iyong paalala. ayon sa iyong pangalan. Kaya naman, Kaya naman, Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, ngayon pa lamang, ngayon pa lang buksan namin pinubuksan ang aming mga puso ang aming mga puso at tinatanggap ka namin tinatanggap sa aming puso bilang aming Panginoon bilang aming Panginoon at sarili namin at sarili namin tagapagligtas. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalangin, huwag tayo pagbagabag sa anumang nangyayari sa daigdig na ito. Asahan ninyong ang tulong ng Panginoon ang siyang kikilos upang sa pamamagitan ng lahat ng bagay, bibigyan kayo ng lakas ng loob upang lahat ay kapagtagumpayan. Kapatid, kayo pong mga nanonood, kung kayo may mga karamdaman at sakit, patong mo ang iyong kamay sa tapat ng inyong mobile gadgets o computer or kahit laptop kung kayo nandoon, saan man kayo naroon, kayo po ay aking ipapanalangin. Diyos Ama makapangyarihan, narito po ang aming mga kapatid na sumusubaybay sa live broadcast na ito dito sa Preaching the Living Word of the Lord. Silang nanonood sa Facebook live broadcast kaysa ang mga nandito sa daong ito. Iyon na po ng iyong mapagpapakimalang kamay. Pagalingin ang lahat ng sino mang may karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Sila inyong pong lubos na pagalingin. Anumang sakit at karamdamang kumapit sa katawan ng nakatunghay sa Facebook live broadcast
ay aming pinawawalang bisa ng kapangyarihan sa ngalan ni Jesus. At sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, tanggapin ng mahimalang kagalingan ang sinumang nakasumpo sa Facebook Live broadcast na ito. At sa dakilang pangalan ni Jesus, sila lahat ay lubos na magaling at malaya mula sa sakit at kalamidad. Salamat, Panginoon, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. And amen. Taas ang inyong mga daladalahan, including your prayer requests at ang inyong tithes and offerings, at lahat ng ibig yung papaspasan ng ating buhay na Diyos, itaas niyo po. At kaisa ang mga nakapanood sa Facebook Live, ang pagpapala na itatapon ko dito ay may sanin sa mga nanonood. Tayo po'y manalangin. Diyos, Ama makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita. Naway magsilbing aral yaong mensahe ito. Ang mensahe ito ay isang paalala upang sila'y huwag mailigaw naman at maging handa at manalangin namin. Pagpalay mo po ang mga nagtaguyod ng gawain mula kay Sister Carmen hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama mga awit manunugtog at ang aming mga katuwang na lingkod, sina Sister Haida, Sister Mary, at maging mga nagsusuporta dito sa gawain ito. Patuloy niyo po silang pagpalangin. Kaysa ang nakapanood sa Facebook Live broadcast, patuloy silang pagpalangin. Pinapaspasan ko po ang lahat ng kanilang hawak, ang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel at kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Paspasan ang kanilang alay handog, ibalik sa kanilang husog takas, siksik, liglig at umaapaw. Maging ang kanilang mga daladalahan, ang kanilang handbags, wallets, Biblia, lahat ng kanilang hawak na itinapaas ngayon, gamitin mo bilang upang ang sino ang makadampi ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, at walang hukbay na pagpapala. At sa aming pansamantalang pag-iwaiwalay, taglay namin. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayon sa ating servant